imagine kung ano nang mangyayari ngayong bumalik na sa eksena ang ate ni Maricar. Tita lang siya ni Joanna. Ako, mommy. Kilala ko si Tessa Rico, ginagamit niya si Joanna para mapalapit sa'yo. But right now, all I care about is what's best for my daughter. Do you like Mommy Tessa? Yes, Daddy. I love her. Para sa'yo, I'm really sorry. Alam kong natakot ka sa kinilos ko kagabi. Kaya kung mawala ka sa akin. No, ngayon na pinaliwanag mo na sa akin ang dahilan kung bakit naging ganun ang reaction mo. Napatawad mo na ako. May naisip akong pambawi sa ginawa ko kagabi. Mabihis ka. Sama ka sa akin. Natatandaan ko tong lugar na to. Nakapunta na ako dito dati. Alam ko tong lugar na to. Masaya ako kasama yung tao na nakasama ko dun sa restaurant na yun. Masaya ako kasama si Earl. Tama ang lahat ng sinabi niya. Na mahal na mahal na mahal ko siya. Ay, magandang araw po. Si Tita Elda. Ay, umalis po siya, ma'am. Pero pinagbilin po na dadating kayo. Ay, sandali, Manang. Hello pa. Andito kami kina Maricar. Binabantayan ko yung mag-ama niya kasi itong si Tessa ay dalaw ng dalaw. Siya na yung bagong mami ni Joanna, Papa. Ano ka ba? Hindi totoo yan. Pero yan yung sabi niya ni Joanna eh. Mabait na raw po siya. Hindi totoo yan. Opa, naku, alam mo, kung makita mo kung paano niya asikasuin si Joanna, akala mo gustong-gusto niya yung bata. Eh kung hindi naman siya gusto ng pamangkin ko, edi matagal ko nang inaway yung babaeng yan, di ba? Naku pa, huwag siya magkakamali pa. Pabait ako pa, pero humanda siya sa akin. O siya, sige na. Oo. O, ingat ka. Oo pa. O, sandali. O, magbabay ka na sa papa mo. Bye-bye, Papa. I love you. I love you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ikaw bata ka ha? Napakabata mo pa. Chismosa ka na. Pwede ba? Huwag mo sasabihin ulit sa papa mo. Ha? Talaga? Ang kausapan na matatanda, nakikisali ka. Here you go. We're all set for the contract signing. By the way, kinausap ko na yung assistant ko to mail the contract to Mr. Villarasa para ma-review niya. Thank you. You know, I've been working on this contract for months and I'm just so happy na, alam mo yun, mababawasan na yung stress ko. Pero, don't you think may pumalit? Si Mimi. Oh, believe me, she's no stress. Dahil pinaplastic mo siya. Look, Jenny, hindi na to bago sa akin. Hindi maganda ang relasyon namin ni Ate Mimi. Clearly, she doesn't like me and I don't like her. Pero kailangan ko siyang plastikin dahil ayokong maging sagabal siya sa mga plano ko. As easy as that. Sabihin mo sa akin kung masyadong madiin yung pressure, ha? Mamaya, imbes na makatulong, eh, lalo pang sumakit yung katawan mo. Parang good mood ka ngayon, ha? Nakakapanibago, ha? Masaya lang ako. Kasi kahit papano, nasasagot na yung mga tanong ko sa sarili ko. Earl, aaminin ko sa'yo. Nagduda ako sa'yo noon. Hindi ako naniwala sa mga sinabi mo tungkol sa atin. Hindi rin ako bastang nagtiwala sa'yo. Pero siguro kung ikaw man yung lumagar sa posisyon ko, hindi ka rin basta-basta magtitiwala sa kung kani-kanino lang. Pero alam mo, mula nung dinala mo ko dun sa restaurant, ngayon alam ko na totoo pala lahat ng sinabi mo tungkol sa ating dalawa. Kaya simula ngayon, magtitiwala na ako sa'yo. At hinding-hindi na ako magdududa pa. Dahil cute ka din, katulad ni Joanna, ito para sa'yo. Hello, ma'am. O, ipapadala ko yung order Thank you niyo po. Ang bait-bait niyo po Thank you, pala ma'am. talaga. You're welcome. Den!
Pwede ba? Huwag mong gamitin ang anak ko. What did you say? Mga bata, pumasok nga kayo sa loob. Hindi mo kailangan magpalakas sa anak ko katulad ng ginagawa mo kay Joanna dahil kahit kailan hindi ako magiging boto sa'yo para kay Rico. Anong gagaling yan? My God, binigyan ko lang naman ng regalo yung anak mo. Paano napunta kay Rico ang usapan? Hoy babae, huwag ka magkunwari. Alam ko kung paano ka mag-isip. Ginagawa mo lahat para mapalapit ka kay Rico at ngayon sinusuhulan mo naman ang anak ko. Alam ko naman na matagal ka nang may issue sa akin. Pero hindi ko alam na ganyan pala kadumi ang isip mo. Hoy! Kung merong madumi ang isip sa atin, dalawa ikaw yon. Naisip mo ngang agawin ng asawa ng best friend mo? Agawin? Hindi ko inagaw si Rico. Una siyang naging akin. Binawi ko lang ang akin sa malandi mong kapatid. Ah, malandi pala! Malandi pala! Huwag na huwag mo matawag-tawag na malandi ang kapatid ko ha dahil ikaw ang agaw ng pamilya na may pamilya dahil sa kakasal mo! Ang kati-kati mo, babae ka! Sandali! Ano nangyari dito? Tessa, yun na. Hindi ko po alam. Binigyan ko lang naman ng laruan si Denden, minasama ni Ate Mimi. Tapos tinulak niya ako. What? Mimi, tinulak mo si Tessa? Alam mo kung meron kang issue sa kanya, mabuti pa mag-usap kayo ngayon na kasi ganito nag-aaway kayo sa pamamahay ng anak ko. Pasensya na ho. Hindi ko lang ho talaga nagawang makipagpalastikan dyan sa babaeng yan. Eh kasi nga, ano ba problema nyo? Mabuti pa mag-usap kayo para maayos na ngayon. Hindi yata ho maganda kung sa akin manggaling. Ang gusto ko lang hong sabihin, hindi nyo kilala yung pinagkakatiwalaan nyo sa apo nyo. I'm sorry, Tita. Rico. Matagal ko nang nararamdaman na may galit talaga sa akin si Ate Mimi. Hindi ko lang lubos akalain na magagawa niya pa to. Alam mo, Iha, it's okay. Pero I think you better go inside. Fix yourself. Sige na lang. Nasira na rin po ang araw ko eh. I think it's best na hindi na ako manatili muna dito. Will you marry me? Yes. Nagpapakasal ako sa'yo. Alam mo, Rico, hindi ko in-expect na mag-aaway si Tessa at si Mimi kanina. Kasi a few days ago lang, nagbe-breakfast sila dito. Mukhang maayos naman sila. Ano kaya pinag-awayan ng dalawang yun? Kahit dati pa sinabi na sa akin ni Maricar na hindi talaga nagkakasunduan yung dalawang yun eh. Hindi ko lang alam kung bakit pero sana mababaw lang yung pinag-awayan nila kanina. Ay, I hope so too. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, there was a time na sinabihan ako ni Mimi na huwag ako magtiwala kay Tessa. Di ba medyo mabigat yung binitawan ni Mimi na yun? Considering na okay sila dapat, ha?
May alam ka ba doon? Wala. Wala. Late na. Iniisip mo pa ba yung naalala mo sa restaurant? Earl, ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na meron na akong maalala tungkol sa pagkatao ko. Sinasabi ko sa sarili ko noon, kahit konting-konti lang, kahit saglit lang, kahit isang segundo lang, na sana bigyan naman ako ng pag-asa na may maalala sa nakaraan ko para kahit papano may malaman man ako dun sa binira sa akin ng sakit ko. Nung dinala mo ko dun sa restaurant na yun, hindi ko lang nakilala ang sarili ko. Naramdaman ko rin kung sino ka sa buhay ko. Earl, I'm so sorry. I'm sorry kung tinanggihan ko yung proposal mo sa akin nung isang araw. Nakita ko kung paano ka nasaktan dahil sa ginawa ko. At kapag naiisip ko yan ngayon, nasasaktan din ako dahil hindi ko na kayang makitang malungkot ka ng dahil sa akin. Ang tagal-tagal kong hinintay na magkaroon ng tamang panahon para pumayag ako sa kagustuhan mo na magpakasal tayo. At Earl, pakiramdam ko, dumating na yung panahon na hinihintay ko. Handa na akong tanggapin ang proposal mo. Talaga? Talaga. Hindi mo ba ako tatanungin ulit? Siyempre. Sophia, will you marry me? Yes. Sige. Sapat na ba yung amount na yun? Tawagan kita ulit. Wow. You are so perfect. Beautiful. Salamat. Earl, sigurado ka ba sa gagawin mo? Talaga bang kailangan mo akong ipakilala sa lahat ng kaibigan mo? Siyempre naman. You don't know how excited I am na magkabalikan tayo ulit at tinanggap mo ulit yung proposal ko. Kung yan ang gusto mo, yan ang ibibigay ko. Salamat. At ginagawa mo yung gusto ko. From now on, hindi lang ako magtitiwala sa'yo. Babawi rin ako sa lahat ng mga hindi ko naibigay sa'yo noon dahil hindi ko pa kilala ang buhay ko. Thank you.
Tara, baka mali tayo. Okay. Sige. Okay. Nakausap po na si Dr. Villaraza? Ayan. Nag-usap na kami. He's on his way. Okay, good. We can start when he gets here. Tessa. Yeah. I'm sorry about yesterday. No, it's okay. I understand. Naiintindihan ko naman kung bakit ginawa yun ni Ate Mimi. Baka ganun lang siya talaga. She's very territorial pagdating sa pamilya ni Maricar, which is kayo nga. And she's a mom. So, naiintindihan ko kung bakit ganun siya ka-protective kay Joanna. Oo, pero nakikita ko rin yung side niya. Kaso lang, she didn't have to hurt you. Thank you, Rico. I never thought you would side on me. Well, mabuti ka sa pamilya ko. Lalong-lalo na kay Joanna. Kaya, eto, gusto ko lang nasuklian ng kabutihan mo. Well, I tell you what. Bakit hindi mo ko escortan ngayong gabi? Since sumasakit yung wrist ko kapag wala tong support. It's the best way para masuklian mo ko. For the moment. Sure. Let's go. Hi, Tessa, Rico. I'd like you to meet our clients. Oh, hi. Hi. Ang laki pala ng lugar na to, Earl. Ninervous ka ba? Medyo, siguro. Hindi ko lang akalain na ganito pala yung makikita ko dito. Sobrang daming tao. Sobrang dami kong mukhang nakikita. Parang na-overwhelm ako. Siguro sanay akong uma-attend sa mga ganitong events dati, pero ngayon hindi na talaga. Ano ba? Event lang to. Wala ka dapat ikatakot. Okay? Walang mangyayari sa'yo. I'll take care of you. Anyway, ayan. Papakilala kita sa future business partners ko. Halika. Halika. Trust me. Trust me. Talagang kita. Halika. Rico. Tessa. Hey, how are you? Sorry I'm late. It's okay. Tama-tama na yung dating mo. Shall we start? Yes, pero first gusto kong pakilala yung fiancé ko sa inyo. Ha? Dali lang. But maybe we should... Tessa, Rico, this is my fiancé, Sofia. Finally meet you, Sophia. Hi. I know, di ba? The last time, hindi natuloy dahil sumama pakiramdam niya. Yeah. So, you're Earl's fiancé. What a small world, huh? Hoy, anong gagawin mo dyan? Ako lang gagawa niyan. Dali. Ang taas-taas nito, ikaw magbababa nito. Bakit ka nakabalik ka agad? Ha? Ay, naihatid mo na ba sila si Earl? hindi na nagpa-drive si Sir Earl eh. Dandan! Siya daw magdadrive, eh baka gusto niyang makapagsolo silang dalawa. Ay, dapat lang. Kasi ang tagal na nilang hindi lumabas eh. Dahil si Earl may trabaho na nga, di ba? Ba't siya ba tinatagal itong mga litrato? Tatanggalin na ba to? Ay, hindi. Hindi yan tatanggalin. Baka papatayin ako ni Earl pag gawin ko yan. Ibabalik ko yan, lilinisin ko at ibabalik ko. Ibang klase pang Sir Earl eh, no?
kulang na lang gawin niyang museo ng litrato tong bahay niya, oh. Ay, nako, si Earl, pag nagmahal, ganun lang. Pati buhay, ibibigay. Oh? Di ba? Oo. Ang tanong eto. Ano? Palagay mo ba, mahal si Earl ni Ma'am Sofia? Bakit naman natanong mo yan? Ha? Sigurado siyang mahal ni Sofia. Tingnan mo, ha? Babalik ba yan sa Sofia kung hindi niya mahal? Hindi naman lahat na bumabalik, nagmamahalin. Yung iba nga bumabalik dahil gusto lang may makasama. Oh. Hindi ganon si Sofia, ha? Huwag mong sabihin yan. Tunay niyang mahal si Earl. Paano na mamahalin yun? Di ba hindi nga makaalaala si Sofia? Ay, madali yan. Kasi ang utak pwedeng makalimot. Pero ang puso, hindi. Nax! Matalin na agad. May alam din ako na. Pasok po. Thank you. Po muna, ma'am. Tawagin ko lang si Ma'am Elda. Baby. Kumusta ka na? Mimi, nasaan po si Denden? Bakit hindi niyo po siya kasama? Kasi nag-shooter siya kanina. Hayaan mo na. Kasi nagpaalam ako sa daddy mo. Sa amin ka matutulog mamayang gabi. Talaga po? Kaya po kayo nandito para sunduin ako? Oo. Mamita! Hello po. Mamita, kala Tita Mimi po ako mag-sleep mamaya. Oo naman, walang problema doon. Halika. Akit ka na sa room mo, tapos ayusin mo yung mga gamit mo, ha? Manang? Apo. Samahan mo si Joanna pag ayos sa mga things niya. Sige po. Don't forget your toothbrush, Iya, ha? Apo. Upo ka naman, Mimi. Ay, naku, kumusta ka na? Nung huli ka nandito, medyo high blood ka, ha? Hindi na mainit ulo mo ngayon. Oo, tita, pasensya ka na ha. Nung huling punta ko dito, alam ko hindi naging maganda. Hindi ko lang talaga hunatan siya si Tessa eh. Pasensya ka na, Elda. Wala naman problema dun eh. Kaya lang, hindi naman sa nakikialam mo sa issues mo with Tessa or kung ano man ang meron kayong issue, dalawa. Pero bakit kasi parang ganun na lang yung galit mo sa tao na yun? Kung akong tatangin mo ha, I find her nice, maalaga, maasikaso, lalo na kay Joanna. Paano ko ba sasabihin to? Ayoko sana, tita, sa akin manggaling, pero siguro kailangan nyo na nga malaman yung totoo para sa kapakanan ni Joanna. Ang totoo po niyan, si Tess ang sinisisi ko sa pagkamatay ng kapatid ko. Siya ang dahilan kung bakit nawala ng ina yung apo niyo. Teka, are you trying to tell me na si Tessa ang pumatay kay Maricar? Mimi, that's absurd. Kung hindi dahil sa babaeng yon, hindi magkakaletse-letse ang pagsasama ni Rico at saka ni Maricar. Kung hindi niya nilandi-landi si Rico, hindi aalis si Maricar, hindi siya mamamatay. Nahuli po kasi ni Maricar si Rico at si Tessa na may relasyon, kaya siya naglayas. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Kaya tita, hindi mo naman siguro ako masisisi kung bakit ganito na lang ang galit ko kay Tessa, di ba? Si Rico, inagaw niya kay Maricar, tas ano ginagawa niya ngayon? Gusto niyang angkinin din si Joanna. Kapal naman ang mukha niya, tita. Alam mo, sa tingin ko lang ha, baka naman si Tessa, she's trying to make up for whatever she did. Kasi nagigilty siya, ganun. Di ba ikaw na rin naman nagsabi na siya may kasalanan kung ba't nawala si Maricar. Kaya siguro ganyan na lang yung pakikitungo niya sa bata. Hindi. Kilala ko si Tessa. Napaka-selfish na babaeng yan. Ginagamit niya po si Joanna para mapalapit siya kay Rico. Tita, kung sa tingin niya magtatagumpay siya sa plano ng niya, nagkakamali siya. Dahil hindi mapapalitan si Maricar sa puso ng mag-ama. Wala man si Maricar, mananatiling buhay ang alaala niya. Paano kayo nagkakilala? Hindi, Earl. Hindi kami magkakilala. Naalala mo yung kunento ko sa yung batang nawala sa mall na tinulungan ko? Si Joanna? Yeah, I remember that. Siya ang daddy ni Joanna. Yeah. Okay. Small world nga.
Tignan mo nga naman how destiny works. Kung pinagtagpo-tagpo tayong apat. You know, I think the four of us, we're destined to be together. Siguro nga. Iba maraming regalo, ibig sabihin na. Pero mabait po talaga si Mami Tessa. Inaalagaan niya ako, kaya love ko siya. Nabanggit sa akin ni Earl na single ka pa daw. But I have a boyfriend. Si Rico! Ang alam ko kasi may asawa siya eh. But she's dead, so he's mine. It was nice of Tessa to invite us out. A few drinks lang tayo, tapos hindi na tayo kaagad. Gusto ko na sanang umuwi. Nahihiya lang akong tumanggi kanina dahil nandun si Tessa. You know what? You remind me of someone. Ha? My wife.